Kailan ka nagsimula makahilig sa horror genre? At saka bakit kaya na-analyze mo ba sa sarili mo? Ba't ba mahilig ako sa horror? Kailan? I think parang bata pa po ako. Hindi ko nga din po maintindihan yung sarili ko. Hindi ako mahilig manood ng mga cartoons. Gusto ko yung mga horror, mga action. And, sorry, ano po yung second question? Natanong mo ba sa sarili mo, bakit ako nahilig sa horror? Bakit? Gusto ko po yung ginugulat yung sarili ko. Gusto ko yung parang pag nanood ako, kailangan matakot. Hindi po kasi ako matakotin since ang dami ko na rin po experience sa mga bagay-bagay sa buhay. So parang gusto ko yung matatakot kaya ako sa pelikula na to. So pinapanood ko po talaga. Yun po. And last kay Lance and Aubrey, how did you enjoy doing a horror project? Ako na-enjoy ko po talaga gumawa ng horror. Kasi ang unang project ko po sa horror, Black Lady po ako. Parang katulad ng Kairos, naka-makeup din ako, ganyan, tas dugo-dugo. Tapos may mga unfamiliar words din po akong mga binabanggit. So yun, parang na-challenge po kasi ako. So na-enjoy ko po talaga. And bakit ko talaga na-enjoy yung horror? Kasi yun nananakot kami, natatakot kami, pero sa tagal ko pong gumagawa, wala pa naman nagpaparamdam. Kaya na-enjoy ko pa rin. Siguro pag may nagparamdam, medyo stop muna. Lance? Yeah, na-enjoy namin to as much as possible as far as our working relationship goes. We want to explore every genre there is as a love team namin para alam mo yung ma-explore namin and ma-challenge namin yung sarili namin as to how can we deliver the lines, the acting, and paano kami makikita ng tao na iba't ibang genre, iba't ibang lines, rin yung nakikita nila. Yeah, and we're called like versatile actors po. Thank you. That was Jojo Panaligan of Writer PH Studios. For our next batch, please do stand by Ian Lee Estrella, TikTok content creator, Ms. Dalian Carvajal of Philippine Star, Romel Gonzalez of Hataw, The Showbiz Circle and People's Balita, RJ Street Scooper, TikTok content creator, and Alan Policarpio of Inquirer. Our next question will be coming from Ian Lee Estrella, a TikTok content creator. Hello po, congratulations sa bagong film. Siguro kay Direk muna. Napanood na namin kasi lahat ng mga previous na horror films mo. Meron ka bang ginawa na different from the previous films, previous horror films na ginawa mo, and meron bang upgrade dito sa klase ng horror na to? So una-una, happy birthday muna, Ian. Happy birthday! So, Happy birthday! sinubukan ko dito sa Rosario kasi first time kong gumawa ng movie na may Chain of Death. Yung very inspired talaga ako nung napanood ko dati nung bata pa ako, yung Fusui, yung Sukob ni Direk Toronio. So, matagal ko na itong nasulat actually yung concept nito. Then ngayon lang nag-manifest magkaroon ng Chain of Death. Ang hirap pala na maraming namamatay sa mga movies kasi marami kang imamount na mga death scenes sa mga character. So, yun. Pangalawa, nag-try ako ng less gulat and more mood setting for the audience. Para iba naman sa mga past movies na nagawa ko. At simple lang talaga yung kwento nito. Alamin mo lang kung anong mangyayari sa characters natin. So, yun yung sa Rosario. Follow-up question lang. Kasi narinig ko yung kanta. Sobrang sakto ng kanta. Ano yun? Deliberately na pinili nyo din yung kanta na yun? Nung dati kasi nagpapaisip din si na boss na maglagay tayo ng kanta na babagay dun sa kwento or sa premise ng pelikula. Sorry, unang naisip ko talaga Next in Line talaga kasi alam naman natin yung pwedeng maging dark message ng VR Next in Line. Yun talaga yung top choice ko at buti pinayagan ng mga boss na gamitin yung Next in Line for the movie and for the trailer. Ayan. Yeah, thank you. Sa cast na lang dito. Kay Aubrey na lang, tsaka kay Lance. Medyo, when it comes to kasi sa horror, ako medyo purist ako pagdating sa horror. Yung love story na side ba dito, medyo toned down ba to? Na more focused into the horror aspects ba? Or medyo may part na, pa rin, more into dun sa love theme? Not much
I don't know. Not much kilig, like toned down Yeah, talaga it's yung toned down. romance. It's really between about the story characters. talaga. Yeah. Ano kayo dito sa story ng Rosario? Mag-ex. Mag-ex po. Yeah. Okay. So parang ang hirap i-spoil, pero mapapakita din yung love ng bawat isa dun sa struggles na talagang mafe-face namin. Yeah, but it starts as like us being exes po. Yeah, pero the love is there, pero the kilig part, wala masyado. Yeah. More on like love lang and then the horror part. Yun po talaga. Thank you. Lastly kay Miss Rose na lang. Ayun, na-mention mo kanina na this is not the first time na ginawa mo to. And nasabi mo rin na meron kang ibang language na sinasabi ba tama dito? Anong language to? Ano, Latin ba to? Yeah, Latin po. Okay. So, sample daw. And Benedicta! ayan, ano yung different, parang ano yung nagbago? Ano yung iba dito sa role na to when it comes to being the ghost sa ano ito? Parang pinakita pa yung pinaka full na background kung bakit na ano, ganun siya. Actually, parang based po dun sa mga nagawa ko before, wala masyadong story. Meron kami nagawa, yung Sunbreak, may konting story po. Ayun, yung Sunbreak pala meron siyang konting story. Ito kasi parang direct na siya eh, kung ano talaga yung gusto namin nung kulto. Kung ano yung parang pinaka paniniwala namin. So, dun po yung pinaka story niya, dun agad. Na parang kailangan ko tong gawin para dun sa beliefs namin. So wala namang I mean, dun sa pag-portray nung multo na to, walang difference dun sa mga dating experience. Siguro yung pinaka-difference lang is yung nagsalita ako ng ibang language. Ah. Oo. Na which is parang na-challenge ako at natuwa ako. Kasi syempre bago siya for me. Yun na. Thank you so much and congratulations. Thank you. Thank you. That was Ian Lee Estrella, TikTok content creator. Up next, we have Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Hello. Ano lang, fun question. Kasi di ba horror yung movie nyo? Kung pwede kayong makakita ng multo ng any famous dead person, local or foreign, sino pipili? And anong gusto nyo tanongin dun sa ghost na yun? Famous dead celebrity, local or foreign? Kobe Bryant po. He's the reason why I love basketball in the first place. So I just wanted to ask him, how did he handle all the pressure by being a young star in Italy and then transitioning to NBA? And then, isa rin po si Michael Jackson po. Since like, he's my idol in performing po, ganun. And, ayun po, paano lang nila na-handle lahat ng pressure being like given that platform kung gaano sila kasikat and ka-influential po? Ako, siguro si Whitney Houston because yung mga songs niya yung kinakanta ko pa sa amateur singing contest before. Like, I wanna ask her na ano yung mga techniques niya, tapos paano siya, alam mo po yun, paano siya, like, paano niya na-handle yung pressure being a star. Yun po. Ako si Michael Jackson. Pareho tayo. Parang gusto ko alamin kung talagang nagpakamatay ba siya. Yung mga ganong Buhay pa question. Yes. And I think parang gusto ko din po makita si Freddie Mercury. Gusto ko na mag-hi sa kanya kasi sobrang galing niya. Siguro po, sa totoong buhay wala po akong gustong makita na yumako na makita ko. Siguro yung mga fan po kasi ako ng Yu-Gi-Oh! Yung designer ng Yu-Gi-Oh! Nalaman ko kasi namatay siya nung a year or 2 years ago. So, yun. Gusto ko lang kasi naging fan na ako nung gawa niya. So, siya yung gusto ko makita. For my last question, anong scariest experience niyo so far? Kung meron man. In terms of sa multo po or any like... Any. In general, pinaka nakakatakot. Ako nung muntikan po ako nalunod dati. Yeah, I almost drowned. So it was really like life. Hindi naman basketball training yun. Hindi naman po. Hindi naman basketball training yun. So
Ateneo ka kasi. Opo. Eh, we came from the same school rin po eh. Si ano po. Rene. Ako yung ano po, nagluluto po ako tapos biglang nag-fire po ng malakas. Tapos nasunog po yung kamay ko. Buti hindi nasunog yung hawak. Buti hindi po nasunog yung mukha. Nakaiwas po ako pero yung kamay yung na-extend ko, hindi ko rin po alam. Si Lance sa pagluto mo na. Hindi pa po. As para sa sarili ko. Ako po yung nakapag-ano na sa kanya. Yeah. Nag-cook for her. Baliktad. Rose. Ako siguro sa multo na lang. I mean, natry ko po mabangungot before. Yung nakita ko yung katawan ko. Astra. Yes, parang ganun. Yan po yung scariest na experience ko. Thank you. That's all. Thank you. That was Miss Dolly Ann Carvajal of Philippine Star. Up next, we have Romel Gonzalez of Hagaw, the Showbiz Circle, and People's Balita. Ay, yung question ko is for Direk, kasi Direk, nakaugalian na nga natin at isalo-sayo nga na puputulin yung rosary bago ipabaon sa iyo mga, di ba? Pero recently, may paring nagsabi na mali daw yun kasi religious na bagay yung rosaryo kaya hindi daw dapat pinuputol. Anong reaction mo doon, Direk? Malalaman niyo po sa kwento dito sa Rosario kung bakit iba naman ito. Malalaman niyo po kung bakit nangyari sa kanila. Anong klaseng rosaryo ba yung nabili nila? Saan magaling ito? So, yun po siguro yung may iba kasi pinanggalingan yung yung rosaryo yung hawak ng nanay nila. So, yun po yung pinagmula ng kwento namin. So, iba naman po siya sa sinasabi po ng simbahan Katolika. Thank you, Direk. And sa cast na lang, kasi di ba horror nga, may mga horror scenes kayong ginawa, may mga entities kayong kasama na kinukunan doon kahit pelikula lang. Wala ba kayong fear, starting with you, Rose, na maiuwi nyo kung ano man yung eksena o supernatural na ginampanan nyo sa pelikula? Kasi minsan may ganon, di ba? Wala ka bang fear na pag uwi mo may naisama ka pala? Actually po, hanggang ngayon pinapractice po namin ni Mama. Nagpapatawas po kami palagi. Every time po namin nangyayari po sa amin, for example, may pinuntahan kami na mga bundok, or pag may na-feel kami nakakaiba na parang sa tingin namin, di naman kami nagkakasakit ng ganito, nagpapatawas po muna kami agad. So yun po yung lagi namin practice ni Mama every time po may nangyayari ganito. Si Aubrey naman, kasi mga eksena niyo din talaga nakakatakot. Wala kayong fear na baka, wag naman sana, baka may maiuwi kayo sa bahay after the scenes. Ako sa totoo lang po, wala akong fear po talaga. Because, yun nga po, we pray before naman po and every scenes namin. And ano rin po, ako rin po yung tao na, kind of actor na once I'm on set, like in character, pero pagkatapos po nakakakalas po talaga ako. So, ayun po. Aubrey, sandali, tanong ko lang, nakakita o nakaramdam ka na ba ng multo sa tunay na buhay? Nakakita, never. Nakaramdam. I don't know, kasi parang nag-shoot po kami ng Nanay Tatay, yung film po namin last year. Kasama ko po yung co-actor ko sa isang, what do you call this, kwarto. So, sinaraduhan ko po yung door because mag-shoot sila outside lang. So, minake sure ko na nakalapat siya. Tapos bigla siyang nag-open. Kasi walang hangin, walang tao sa labas. Nag-open siya ng ganun. So, nagulat kami ni Heart. So, ang ginawa ko, parang, syempre nagtapang-tapangan ako, sabi ko baka, hindi ko nasaraduhan ng ayos. So, sinaraduhan ko ulit, tapos nilock ko. After nun, pagka-upo ko, nag-open siya ulit. Pero after nun, sabi ko, ay hindi ko na i-close. Tapos hindi na namin pinag-send. Tapos parang ayoko rin po kasing parang masyado siyang mag-dwell doon, na parang isip-isipin pa siya, parang bahala ka dyan. Kung nananakot ka, bahala ka dyan. Ganun. Sino kasama mo? Nagulat kayo dito? Si Heart Ryan po, yung co-actress ko, yeah. Lance, ikaw, naka-experience ka naman ng multo sa tunay na buhay? Never pa po eh. Kaya parang hindi ako masyadong parang takot ba yung right term? Or like, I'm not really entertaining the thought of seeing a ghost. Or like, nararamdaman ko yung presence since never ko pa naman po na-experience yung mga ganong klaseng bagay po. Okay, thank you guys and congratulations. Thank you. Salamat po.
Thank you. That was Romel Gonzalez of Hataw, the Showbiz Circle and People's Balita. Up next, we have RJ, Street Scooper, a TikTok content creator. Hi guys, congratulations. So, akas mananakot na kayo. Yeah, finally. So, yung question ko is, since yung Rosario is connected sa faith, pero disclaimer lang, you can answer this guys in a lighter way. So, when you can separate the faith into human will, or sa anong aspeto mo hinihiwalay ang pananalig sa sarili mong desisyon. For example, may nakagawa ng masama sa'yo, instead na ipagpasa Diyos mo, is ikaw yung kikilos. Hindi para patayin na, para i-correct mo yung taong yun. And naniniwala ba kayo sa karma? Mauna na ako. Ako hindi kasi ako madaling ma-provoke. So lagi akong nagko-contemplate, lagi akong pinagdadasal. Maliban na lang kung iti-trigger niya ulit ako, saka lang siguro ako mapupuno. Pero mahaba yung PC ko, so pasensyoso akong tao. So sarili ko muna, saka ko na ipapasa Diyos. Pag di na kaya, bahala na. So naniniwala din ako sa karma. So sa kanila na babalik yun kung ano man yung ginawa nila sa akin. Miss Rose. Yes, ako din, mahaba din yung pasensya ko. Pero syempre kapag importante sa akin yung tao, kapag talagang may care ako sa tao, papamukha ko talaga sa kanya yung mali yung ginawa niya. Kung may care lang ako. Pero kung wala akong pakialam sa tao, kahit masama ugali mo, bahala ka na kasi ikaw yan. Desisyon mo yan sa buhay. Pero kung mahal kita, ayun, talagang ilalaban ko na mali yung ginawa mo. And ako naniniwala ako sa karma. Kaya ako din mismo, parang ayoko din gumawa ng mga kasalanan kasi nga, alam ko na babalik din siya sa akin. Yeah, ako naman, ayun, same sa kanila, naniniwala ako sa karma. And as much as possible, parang tinatry ko lang ipagpasa Diyos lahat. Cause yun din yung turo sa akin na parang ipag-pray na lang, parang hayaan na lang. Pero ngayon, parang depende na sa situation. Sometimes, baka sinasabi na lang din sa'yo ni Lord na ipaglaban mo din ang sarili mo. No, syempre, kailangan mo ipaglaban in a way na, in a good way pa rin. Na wala kang tinatapakang tao, wala kang ginagawang masama. Kasi kaya mo namang, alam mo yun, kaya mong pagsabihin ng tao, kaya mong ipaglaban ang sarili mo in a nice way, in a good way, na hindi sila, alam mo yun, hindi ka gaganti pabalik. At yun, pero like, most of the time, pinapagpasa Diyos ko na lang lahat po. Follow up lang, sorry, about that. Curious lang ako, Miss Oro. Without, of course, naming anyone, pwede mo kaming ibalik dun sa scenario or situation na yun na parang hindi ka mapakali, parang may kailangan kang gawin, instead na ipagpasa Diyos na lang is gumawa ka ng something, or for example, nausap mo man yung tao yun. Meron. Oh, shucks. Hindi malalaman nyo. May issue. Joke lang po. Ako parang, kasi, I always tell this because my favorite Bible verse is like Philippians 4:6, like, don't worry about anything, just pray to God about everything. Sometimes, syempre, as a human being, parang, alam mo, nakakalimot talaga tayo. Sometimes we worry I mean, it's normal kasi human tayo. Nag-worry tayo. Sometimes, parang nakakalimutan natin na nandyan lang si Lord. So ako, pag nag-worry ako, pag di ko na talaga kaya, parang, Lord, ano ba ganyan? I try to confront that person. Na hindi ako confrontational, hindi ako mapagsalita. Pero once na nagsalita ako, I make sure matatamaan ka. Ganun. Yun po. Yun lang. Sir Lance? Yeah, to keep it short, I'm a big believer of God's plan, and I think everybody, like each one of us, has our own journey, has our own way, own path. But like with the thing of karma, it's like it's really, for me, I would want to believe in it, but like I just can't believe that there are so many people doing bad things, and like they get away with it. Like para hindi pa sila nababalikan. So doon ako nagtataka sa karma. But I mean, it's very open eh. Like anything can happen to you with karma. Pero like, yun na yung only question na nagano sa utak ko is, like, there are a lot of people, like, yeah, doing bad things, like, and they get away with it. That's just like one rule na I'm curious about. Yun lang po. I love the answers mo. Interesting. Dahil po dyan, pasok po kayo sa top 4. Thank you. Thank you po. Congratulations. Thank you po.
Thank you. That was RJ, street scooper, TikTok content creator. Up next, we have Alan Sancon of Stars Photo. Hello. Yeah. Nagbibiran kami dito kasi parang natanong na lahat. Siguro tatanungin ko na lang si Rose Van. Bakit daw blue ka, lahat sila naka-black, ikaw pa naman daw ang multo. For a change. Para naman malito kayo kung sino talaga yung multo. Hindi, joke lang. Hindi po nila ako na-inform at di ko din po na-realize na horror film pa po pala ito. Hindi po gusto ko na maging light today. Gusto ko lang masaya tayo today. Kaya parang feeling ko, kailangan ko mag-goyer ng something light. Para may iba naman, no? Kasi Oo. ikaw naman yung multo doon, naka-black ka lang dito. Yes, opo. Yeah. Yung second question ko for Lance Lee. Tanong ko lang, sabi mo kanina kasi parang wala namang nagparamdam sa'yo sa set. Si Lance pa nagparamdam na sa'yo. Okay. Wala po talaga. Ang galing, ang smooth. Very smooth na. Very smooth po. Pero walang nagparamdam na anything. They're just like really good friends. po Pero talaga. kung magparamdam ba siya, may pag-asa naman. Ha? Siguro naman po. I mean, siguro sa right time, right place. God's plan. God's plan. Ang tanong naman kay Lance, magpaparamdam ka naman ba daw? Hindi, serious note. On serious note, ngayong palabas na yung Rosario, anong mas madali sa inyong dalawa? Yung magpakilig or manakot? Pero sa akin, magpakilig po. Kasi, horror is very new to me and I haven't had that much experience working in a horror film. And then, compared sa ginawa namin ng AOTD and My Perfect Jowa, yung vertical drama po namin, parang ilang days rin kami nag-taping nun. So, parang yun yung comfort zone ko. Yung parang magpakilig. Pero, syempre, I want to get out of that comfort zone naman pa rin. Ako, siguro manakot. Easier for me. Well, lahat naman ng ginagawa po namin genre challenging pa talaga. Pero like manakot, maybe kasi kailangan mo lang ipakita na takot ka or nananakot ka, ganun. Sa ano po kasi, sa medyo awkward pa ako pagdating sa pagpapakilig because hindi naman talaga ako sanay na in a love team. Tapos, no boyfriend since birth po ako. So parang ang hirap. I mean, hindi ko naman talaga siya na-experience in real life. So, once na, we had workshop, pero iba pa rin na kailangan, tumatagos sa screen yung, diba, kilig, yung nararamdaman. So, it's kind of challenging for me, yung part na yun. So, I choose, horror. Okay, thank you. Congratulations Thank you to po. all of you. Thank you, Jane Kylie. Thank you. That was Alan Sancon of Stars Photo. Up next,